Ano nga ba ang tulay? Alam natin na ito ay para kumonekta ng mga lugar upang makarating sa nais puntahan. Aking napili na gawa ng travel documentary ang Jones Bridge. Dahil sa aking palagay, hindi natin nabibigyan ng nararapat na atensyon ang mga ganitong klase na tulay na mayroon tayo. Kahit na ito ay tulay lamang na dinaraanan araw-araw, lingid sa ating kaalaman kung ano ang pinagdaanan nito upang masilayan natin ito sa kasalukuyang panahon. Nakatayo sa sentro ng Maynila kung saan kinokonekta nito ang Binondo patungo sa Intramuros. Ang kauna-unahang tulay sa Pilipinas ay ang Puente Grande de España in Manila o Bridge of Spain na tinayo noong 1629 at 1630. Itinayo ng mga Spanish authorities upang pagdugtungin ng Plaza Arroceros Intramuros at Plaza del Padre Moraga o kilala bilang Binondo sa kasalukuyan. Taong 1876, itinayo ng mga Espanyol ang Puente de España at noong panahon na ng mga Amerikano, ito ay napalitan na ng Jones Bridge upang magbigay alaala kay William Atkinson Jones. Kasama ito sa parte ng plano ni Daniel Burnham kung saan kumuha siya ng inspirasyon sa Venice Canal at Seine River sa Paris. Isang kababayan natin ang naitalaga na magdisenyo ng Jones Bridge at dito nagmula ang malalaking arko na makikita natin sa tulay. 1919 nang ito'y pagtuunan ng pansin sa paggawa at 1920 ito natapos. Sa apat ng dulo na tulay, makikita natin ang mga statwa o mas kilala bilang La Madre Filipina na kung saan ang naging tema nito ay motherhood at nationhood. Taong 1945, pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, isa sa mga napuruhan ng digmaan ang Jones Bridge. Kaagad naman na itong naayos dahil sa Philippine Rehabilitation Act of 1945. Ngunit, mas naging simple na ang naging disenyo nito. Hindi lamang daanan ang silbi nito dahil may mga iilang pelikula na ang nagawa sa lugar na to. Tulad na lamang ng pelikula ni Lito Lapid na Jones Bridge Massacre Task Force Clavio na ipinalabas taong 1989. Naging daan din ito para sa Feast of the Black Nazarene sa Quiapo noong 2019, kung saan dinaanan ito ng libo-libong deboto. Makikita kung gaano kalaking tulong ito sa paggunita ng pista at sa kung gaano katibay ang tulay na ito. Sa kaparehong taon, inagurahan ni dating Mayor Isko Moreno ang Jones Bridge, kung saan ibinalik ang apat na estatwa sa bawat dulo nito at naibalik ang dating imahe ng tulay. Nakatulong ang Jones Bridge sa pagpapalago ng turismo sa Maynila sa pamamagitan ng isang iconic na pook, pasyalan at simbolo ng kasaysayan at kultura ng lungsod. Matapos ang rehabilitasyon nito noong 2019, mas dumami ang mga lokal at dayuhang turista na pupunta dito, lalo na sa gabi kung kailan nagiging maliwanag at romantiko ang tanawin. Bukod sa visual na atraksyon, nagiging sentro din ito ng aktibidad tulad ng photography, city tours at pagbisita sa mga karatig pook tulad ng Binondo at Intramuros. Ang pagkakaroon ng Jones Bridge bilang bahagi ng cultural heritage ng Maynila ay nagbibigay inspirasyon sa mga turista na tuklasin ang kasaysayan ng lungsod. Ang nagre-resulta sa pagtaas ng kita mula sa turismo at pagsulong ng lokal na ekonomiya. Sabay-sabay nating tunghayan kung gaano kaganda ang Jones Bridge tuwing gabi. Sa panahon natin ngayon, makikita na malaki na ang pagbabago nito kumpara sa dati nitong itsura. Nadagdagan na ng mga esplanade sa bawat gilid nito na nang-iengganyo ng mga turista, mapalokal man o galing sa ibang bansa. Malaki ang naidulot ng tulay na ito, hindi lamang ito simpleng daanan na kumokonekta sa dalawang lugar, ngunit sinisimbolo nito ang pag-usbong ng Pilipinas at ipinapakita din ang pagiging malikhain nating mga Pilipino.